Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel. Ako nga pala ay isang OFW dito sa South Korea at ang mga ina-upload kong video sa YouTube ay kahit ano na lang at kahit papano ay may mapupulot kayong kunting kaalaman sa mga ina-upload kong video. Bakit daw ang daming vlogger dito sa South Korea? Halos lahat na yata nagtatrabaho dito sa South Korea ay puro mga vlogger. Mga nagtatanong ng kababayan natin sa Pilipinas. At ito yung rason siguro. Meron kasing nagbablog dito, yung ibang kababayan natin nagbablog. Siguro ang gusto nilang mangyari, kumbaga magkaroon sila ng remembrance sa mga pinupuntahan nila, yung mga buhay-buhay nila dito sa Korea, kung ano yung mga ginagawa nila araw-araw, yun yung mga ina-upload nilang video sa YouTube. Siguro ang purpose lang nila nung iba ay magkaroon ng remembrance at pag tapos ng kontrata nila at umuwi na sa Pilipinas ay mayroon silang mapapanood na ganito yung mga ginagawa ko dati sa South Korea. Yung iba naman kasi hindi naman purpose para kumita ng pera. At meron naman na talagang yung mga vlogger dito ay talagang gustong kumita ng pera. At talagang kinakarir nila yung pag-upload ng video sa YouTube. At meron nga dito mga vlogger na nasa mga 50,000 o 60,000 na yung mga subscribers sa YouTube. At meron nga dyan sa Facebook, marami din yung mga followers nila sa Facebook. Pero kung tutuusin, ang kinikita niya mga YouTuber dito na may marami ng mga subscribers, siguro hindi naman siguro kalakihan. At karamihan nga dito ay kukunti lang naman ang subscribers, katulad ko. Kunti lang naman yung subscribers ko. Nung una talaga, ang gusto ko lang ay yung makita ko lang kung ano yung mga ginagawa ko dito. May pakita ko lang sa mga kababayan natin sa Pilipinas kung ano yung mga trabaho dito, kung ano yung kaugalian dito ng mga Koreano, kung ano-ano ba yung pamumuhay dito sa South Korea. Yung una, ganun lang yung gusto ko. At saka gusto ko rin siyempre yung pag umalis na ako dito sa South Korea, ay makita ko rin sa, kahit paano, makita ko sa YouTube yung mga ginagawa ko dito. Tapos nung maraming nanood dun sa video ko na yan, naisip ko nun, bakit kaya ganun yung relate, parang katulad halos nung maraming views na yan ang gagawin kong video. Para na rin siyempre makatulong dun sa mga nag-aaral ng Korean language at yung mga gustong magtrabaho dito. Yung sa nagtuloy-tuloy may marami-rami na rin yung nanonood sa YouTube channel ko at dumami nga, naging sa ngayon 1,600 na yung subscribers ko. At yun, naisip ko rin na tuloy-tuloy ko na lang kasi bahala na kung kumita ng pera o hindi. Ala namang problema sa akin. Ang ano ko naman dito yung ang pinaka-purpose ko talaga yung magkaroon ng idea yung mga kababayan natin sa Pilipinas. Oo, nandun na yun. Gusto ko rin kumita ng pera kahit malaki na ang sweldo ko dito. Pero hindi ko inaasahan na lalaki yung kita ko dito sa pag-YouTube kasi number 1 naman talagang purpose ko dito para magtrabaho Kaya lang naman ginagawa ko yung pag-upload ng video sa YouTube pag may oras ako. Dito kasi sa amin, bihira lang overtime Ngayon, pag pasok ko ng 8:30 sa umaga at labas namin ay 5:30 ng hapon, kung wala akong ginagawa, manood na lang ako manood ng kung ano-ano, naisipan ko na mag-upload na lang ako ng video sa YouTube, yung mga pwedeng makatulong sa iba. Kahit papano, hindi naman ako kagalingan talaga sa pag-upload ng mga video sa YouTube, lalo na sa mga Korean language, yung mga mock test na yan. Hindi naman ako magaling dyan. Yung nalalaman ko lang, yung sa akin lang. At sa mga vlogger dito sa South Korea, nagtataka nga yung iba. Bakit ang daming vlogger dito sa South Korea? Siguro may kanya-kanyang dahilan yan. At labas na tayo dyan. Bahala sila kung anong gawin nila sa buhay nila. Basta hindi nakakaperwisyo ng kapwa at hindi nakakasakit. Yun lang importante dyan. Sila yung bahala dyan. At dyan kumbaga yung iba dyan ay talagang naglilibang lang. At importante dyan na hindi nakakaperwisyo.
Ang karamihan nga na nakikita ko dito sa South Korea na talagang dumadami yung mga subscribers ng mga nagbablog, karamihan dyan may mga asawang Koreano, babae. Ang dami ditong nagbablog na ganyan, talagang 1,000 talaga ang ano nila. 100k, 200k ang mga subscribers nila. Talagang malaki-laki na rin ang kinikita nila. Yan yung talagang number 1. Pag nag-vlog ba daw dito sa South Korea ay yayaman na. Parang ano yata yun, parang malabo yata yun. Pero nakadepende sa'yo kung talagang magaling ka. Karamihan kasi na nagtitrending sa atin tungkol sa mga pagbablog na yan ay yung may mga nakakatawa. Alam mo naman tayo mga Pinoy, masayahin. Wala tayong control dyan kasi buhay nila yan, gusto nila yan. At yung iba dyan ay naglilibang lang talaga. Kaysa naman ang paglibangan ay ibang bagay. Kaysa naman paglibangan ay babae o lalaki. Tawag dyan mga couple-couple. Mas maganda pa yung mag-vlog ka na lang. Diba? Yan yung gawin mong libangan. Ang ano dyan, bahala sila kung gusto nilang panoorin yung video mo. Wala namang problema dyan kasi nga, libangan mo lang naman yan. Katulad na lang dito sa amin, nakakagawa din naman ako ng video sa loob ng company. At yun pag yung hindi busy. Pero saka minsan lang iilan lang yung video ko na nasa oras ako ng trabaho. Pero sa amo ko naman, wala naman sa kanyang problema Ang sa amo ko kasi, magawa mo yung pinapagawa ko sa iyo. Bahala ka na kung gusto mo pang diretso yung trabaho mo. Pero walang problema sa amo ko. Kahit makita ka niya na nagpipicture-picture, nagbibideo-video, basta yung pinapagawa niya sa iyo, kailangan mong tapusin. At bahala ka na kung mag-easy-easy ka na, mag-banjing-banjing ka. Pero ang ugali kasi nating mga Pinoy, hanggat may oras, trabaho. Saka may oras talaga para gumawa ng mga video, mag-edit. At tulad ng pasok namin, Monday to Friday lang. Ang labas ay 5:30 ng hapon, di ang haba pa ng oras mo. Tapos pagdating ng Sabado-Linggo, wala rin pasok. Kaya sabi ko, ba't hindi na lang ako maggawa ng video na pang-upload sa YouTube. Maraming salamat mga kababayan sa suporta. Dati pangarap ko lang maka 100 subscribers lang ako, masaya na ako. Ngayon 1,600 na yung subscribers ko dito sa YouTube Maraming salamat. Yan lang muna sa ngayon mga kabayan. Maraming salamat sa panonood. At magkita-kita ulit tayo sa susunod ko na upload ng video.